Si Director Winston John Romero, mahaba ng pangalan ni Director Casio. Ito po yung tagapagsalita ng PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Office of the President, kaya nga presidential. So makikibalita tayo sa mga galawan tungkol sa mga ebidensya at mga kasong na-file na or ipapile pa sa mga personalidad kung sino-sino. Director, magandang umaga po. Si Mike Abi po ito. Live po tayo, siyempre. PTV4, IBC13, Radyo Pilipinas, at siyempre yung ating Facebook page. Good morning, Director. Good morning, Mike, at good morning sa iyong mga taga-subaybay. Salamat po sa oras at pagkakataon. Kahit alam namin, busy-busy po kayo, binigyan nyo kami ng pagkakataon para sa ating mga mamamayan. Sa ngayon po ay, alam ko, marami kayong ebidensya, marami kayong ini-evaluate na mga kaso, mga pwedeng i-file na kaso. Ano na po ang mga sino-sino na ba ang mga nakasuhan ng PAOK tungkol sa issue ng Pogo pa rin, Director? Sa issue ng Pogo, medyo marami na tayong nakasuhan. In fact, ngayong araw, may dadagdag po tayo. May supplemental complaint tayo doon sa unang naisampa natin sa kaso noong Porac, Pampanga. So, on the way kami ngayon sa opisina para magpirmahan yung mga nominal complaints natin at yung mga supplemental complaints. Kasi sa lahat ng mga kasong sinasampa ng ng DOJ laban sa mga Pogo, nominal complainant lagi ang PAOK together with the other law enforcement agencies. So today, asahan natin may isang malaking personalidad na makakasuhan natin, isang dating opisyal ng nakarang administrasyon na makakasuhan natin pagdating doon sa issue ng Pogo. Well, nung isang araw nga namin inaabangan yan kasi nabanggit mo rin last week na si Harry Roque, yan tinutukoy na natin kasi yan naman talaga ang target ninyo dahil sa base sa ebidensya. Nakakasuhan nyo ng qualified human trafficking dapat last week. Hindi natuloy kung anong dahilan. Ngayon, paki-clarify po ninyo, tuloy ba ang pagpapile nyo ng kaso today or itong week na ito against Harry Roque? Sa usapan namin po over the weekend, medyo marami kasi yung ebidensya. Medyo makapal yung mga binubuong mga complaint sheets. So, mukhang kahapon, natapos na. So, mapipirmahan na ngayong araw, so mamayang hapon, may pa-file na po sa Department of Justice sa Padre-Faura yung complaint natin laban kay Ginoong Roque. Tama ba? Qualified human trafficking? Paki-explain nga po nyo kahit maiksing pamamaraan lang, Director. Qualified trafficking in persons for facilitating the act of qualified trafficking in persons. Kaya naman po qualified sa gawa ng napakarami hong complainant natin dito, napakarami ho ng biktima na tinatawag, higit 5 po. Kaya qualified po ang isasampa natin. So, bear in mind, hindi po siya kinakasuhan dahil siya ay abogado, kundi siya po kinakasuhan sapagkat sa kanyang involvement, direct ng involvement doon sa operasyon netong Pogo Hub na inakasahan namin bilang isang trafficking in persons hub. So, malinaw ito, Director, hindi siya kakasuhan dahil abogado lang siya ng mga Pogo. Kung hindi kakasuhan siya dahil mayroong malawak na participation, may kinalaman siya sa operasyon ng Pogo. Yun ho ba ang dahilan? Tama po yun. Wow. Ang utos ko kasi sa atin, kinakailangan ebidensya lamang ho ang basihan ng ating mga complaints. Kung alam ko, yung taong bayan ay iniisip nila bakit natagalan and so on and so forth. Kasi nung una hong lumabas ang pangalan ng naturang ng Ginoong Roque, wala naman ho kaming sapat na ebidensya para kasuhan siya. Pero nagpapasalamat ho kami. Okay, Director? Naku, sandali naputol si Director. Ang kanya sinasabi, tapos na ang evaluation ng nakaraang linggo hanggang itong weekend, mamaya daw po ipapile na before Department of Justice. Qualified human trafficking. Alam ba niyo yung kasong yan? Non-bailable offense yan. Pag nakita ng mga prosecutor na merong probable cause, dadalhin niya sa korte. Pag nakita ng korte na meron ding probable cause, obviously nagpapatunay na may basihan, pwede mag-issue ng warrant of arrest. Ayan na. Non-bailable yan kung di ako nagkakamali. Di ba yan ang kaso rin ni Kibuloy? Qualified human trafficking. Aba, ay sila'y magkaibigan. Tagapagtanggol pa nga ni Kibuloy. Baka magkasama sa kulungan niya, mga yan. Di ba? Sandali ho, tinatawagan pa rin natin. Marami tayong mga itatanong dyan. So, isa lang ho yan. Kaya ko kasi naitanong yan dahil nung isang linggo, binabantayan ko yan. Dahil galing mismo kay Director Casio nga po, na dapat noong Wednesday na i-file. Pero dahil nga daw sa maraming dokumento, hindi natapos.
So naglamay sila, nag-overtime sila itong nakaraang weekend, ayan, tapos na. At mamaya, ipapile na. Okay? Nakabalik ba? Pakinggan natin. Director, pasensya na po kayo na nawala yung signal, pero hopefully okay na kayo. Director. Okay na po, okay na po. So, Opo, ulitin ko lang, yung qualified human trafficking against Harry Roque, di ba non-bailable offense po yan? Correct ba? Kung kakatigan ho kami kung kakatigan ho kami ng panel of prosecutors doon sa preliminary investigation, non-bailable ho yan. Maglalabas ho ang korte antimano ng warrant of arrest. Okay. So, sino-sino po ang mga pwedeng kasama ni Harry Roque na kakasuhan ninyo before Department of Justice? Mamayang hapon, Siya Director. na lamang po. Siya na lamang siya po lang. ang natitirang kakasuhan natin sapagkat halos lahat po nakasuhan na namin. Nagtagal-tagal ho gawa ng we have to really evaluate the evidence. Mahirap po kasing basta-basta na lamang tayo magkakaso kapag mahina yung ebidensya. Hindi naman ho ganoon ang at saka yan naman ang gusto ng kasalukuyang gobyerno. Yes, yan ang gusto ng ating Pangulong Marcos, rule of law. Di ba? Kailangan pag may ebidensya, ipal yung kaso after investigation. Ano po? Opo. Hindi ho tayo nagpa-file base sa personalidad, sa mga political affiliation, kundi dahil po sa ebidensyang nakala po natin. Maliban kay Alice Goot, iba pa, ngayon ang nababanggit yung Porac Mayor na si Jaime Capil. Di ba? Ano ho ba ang estado na nito? Kayo ba may nakikita rin mga ebidensya kay Mayor Capil? Si Ginong Capil naman po nakasuhan natin sa paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Anti-graft Act. naman. Nung nakaraang linggo, kung di ako nagkakamali, ay nasampa na ho namin ang aming complaint labang kay Mayor Capil. Pero pagdating po doon sa kanyang direktang partisipasyon, yan po ay tayo nagsasagawa ng case build-up laban sa kanya at sa kanyang mga kasama. Kung makakabuo ho tayo ng sapat na ebidensya, isasampa rin ho natin ang kaso kung may kinalaman sila dito sa Lucky South. Okay. Pero bilang as it may, meron tayong sapat na ebidensya naman para makasuhan siya doon sa isang pogo na talamak din ng scamming, yung New Wave. Yung binisita natin sa Binyan noong nakaraang linggo, Yes. yun nga lamang, pagdating natin doon sa Binyan, pagkamat sarado na talaga, wala na yung mga operations, pero inaasahan namin, makakuha pa kami ng mga digital evidence. Pero pagpasok ko namin, kalas na lahat yung mga computer. Binaklas. Oo. Opo, Anyway, opo. Director, pahabol ko lang tanong, totoo ba na parang nakakaproblema kayo sa Pasay City? Sa local government? Ano ba talaga ang istorya? Parang alam nyo na meron kayong identify na illegal na pogo operation sa Pasay, parang nakakaroon kayo ng problema. Pakilinaw nga po nito, Director, please. Hindi ho. Ang problema namin, nasa Pasay ho kasi yung aming temporary detention facility. Okay. Alam nyo ho, ang Pasay, ang isa sa pinakatalamak na lugar na napakarami ng scam farms dito sa Metro Manila. So, sunod-sunod ang operations natin dito sa Pasay at iba-ibang mga lugar. Napuno na ho yung aming detention facility. Noong 12 ng Agosto, kami ay humingi ng tulong sa opisina ng alkalde ng Pasay na sana'y mabisita nila at mabigyan kami ng tulong sa pagkukumpuni nitong elevator namin dito sapagkat dadalawa lang ang elevator kapag parehong nasira na nga yung isa, malapit lang bumigay yung isa. So sa kabila ng mga follow-ups and so on and so forth, pati sa request namin sa pest control, parang nagtitengang kawali yatang LGU ng Pasay. So, nagpadala naman sila ng tao, ilang linggo nakakaraan, pero ganun lang ha, kwento-kwento, meeting-meeting. Nako, May mabagal. sense of urgency ho dito. Di ho ba? Hindi ho dapat tumadaan sa red tape ang mga bagay na ganito kasi humihingi ng tulong ang pambansang gobyerno sa LGU sapagkat sa laki ng problemang nandito, kung tutuusin, dapat problema ito ng Pasay, ng kanilang BPLO sapagkat napakarami lang binigyan ng mga dokumento at permit ng mga illegal na mga establishmento rito sa kanilang lungsod. Pero kami bilang national agency, sumusunod kami sa direktiba ng Pangulo. We're doing our job. Konting tulong lang hinihingi namin. Mukhang ipinagkakait pa. Oo nga po. Hayaan niyo, Director, ang taong bayan ay sumusuporta sa inyo dahil nasa tamang direksyon ng inyong mga galaw. Dahil illegal nga itong pogo, pero dapat lang talaga yung mga local executive like Pasay, abay makipag-coordinate at tumulong naman. Anyway, Director, salamat po sa inyong oras. Congratulations po. At hinihintay ng taong bayan ang resultang ito, lalo tigit itong mga under investigation at siyempre yung mga ebidensya na hawak po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Salamat, Director. Good morning po. Salamat, Mike. Thank you, Mike. Mabuhay po kayo. Mga kaibigan, si Director Winston John Romero Casio, tagapagsalita ng PAOK,
Presidential Anti-Organized Crime Commission, Office of the President. Yan po